Paano kung ang akala mong kasiyahan ay isa palang bitag na iyong ikapapahamak? Anong gagawin mo? Magandang araw, Hukom, at sa lahat ng mga tagapakinig mo. Habang nakikinig ako ng mga istorya na binabahagi sa'yo, ginusto ko ring ibahagi ang naging karanasan ko. Ang buong akala ko, Hukom, nung yayain kami ng kaibigan ko na ipagdiwang ang bagong taon sa probinsya nila, ay puro kasiyahan lang ang mararamdaman namin. Ngunit isang malaking pagkakamali pala yon, dahil ang kanyang paanyaya ay isa palang bitag para maging alay, para maging putahe ng mga aswang na nakatira sa baryo nila. Hukom, ako nga po pala si Ana, hindi ko tunay na pangalan. At ito ang aking kwento. Grabe, nakakapagod ang araw na to. Ay, mabuti na lang talaga may mga muscles ako kaya yakang-yakang pagbubuhat ng sangkaterbang kahon. Hoy, kung makapagsalita ka naman parang alipin na alipin ka. Ay, sino ba nagsabing hindi? Siyempre alipin ako ng pera. At siyempre ng baby loves ko. Diba, baby loves, oh? Heh, puro ka talaga kalokohan, Carla. Paano ba yan, pare ko? Lats ka na naman dyan sa pagsintang tunay mo, no? Hindi, nahihiya lang niya si baby loves mag-PDA kami. Pero alam ba, pakiramdam ko, crush niya rin ako eh. Talaga lang, ha? Aba, di ka naniniwala? Parang mas malabo pa sa patak ng ulan yung sinasabi mo, pre. Kahit pustahan pa tayo. Sus, bahala ka nga dyan. Lunch break na. Bakit di pa tayo kumakain? Lunch na ba? Naku, baby loves, hindi ba sinabi ko sa'yo na ayaw kong nagpapagutom ka, ha? Tara na ngang kumain. Hindi naman tataas ang sahod natin kahit magpagutom tayo eh. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Hindi ka nagsisinungaling, baby loves. Yung mga negosyante lang talaga ang yumayaman eh. Kahit na ang mga trabahador na may minimum wage ang nagpapakapagod para sa pera nilang inilalagay sa bangko. Alam nyo, nagtataka ako sa inyo kung bakit hindi pa rin kayo nasanay. Ay, palagi namang ganun eh. Mananatiling mahirap ang mahihirap habang patuloy na kumakapal ang bulsa na mayayaman. Ano pa bang magagawa natin, di ba? Minalas lang talaga at pinanganak tayong hindi anak ng kontraktor, kaya kailangang magbanat ng buto para magkapera. Bakit? May problema ba, Joaquin? Kasi yung landlady ko naniningil na eh. Nagkasakit yung nanay ko sa probinsya kaya naibigay ko yung buong sweldo ko. Mukhang sa kalsada ako magpapasko nito ah. Ito. Huy, wag na. Alam ko naman na iniipon mo yan para kay Nathan, di ba? May intindihan naman ng kapatid ko kapag pinaliwanag ko sa kanya. Ay nako, wag na. Nakakahiya. Ano ka ba? Para ka namang iba? Ang tagal na nating magkatrabaho, oh. Pero Ana... Sige na, kunin mo na. Hindi naman talaga ako gipit ngayon kasi nagpadala rin si nanay ng pera. Kaya wag mo nang isipin yan. Bayaran mo na lang ako kapag maluwag ka na, ha? Naks! Napakaswerte ko talaga sa baby loves ko! Napakabait! Woo! Salamat ah. Siya nga pala. Ano naman yun? Baka gusto niyo sumama sa amin. Ha? Saan? Sa amin, sa probinsya. Di ba nakakahiya yun? Sus, ano ba kayo? Di ba sabi niyo, hindi naman kayo iba? Kilala rin naman kayo ng pamilya ko. Kabog ka naman pala eh. Sama na kayo. Gusto rin kayo makita nila nanay. Para na rin makapagpasalamat sa inyo kahit papano. Pero mukhang hindi ako pwede. Ha? Bakit naman, Ana? Alam mo namang may kapatid ako, 'di ba? Wala pa si nanay. Hindi ko naman pwedeng iwan sa bahay yun na mag-isa, 'di ba? Di isama mo na lang, baby love. Sige na. Nakakahiya naman kung magsasama pa ako. Sus, wala yun, no? Isama mo na rin si Nathan. Miss ko na rin naman yung batang yun eh. Hindi ko na nadadalaw. Sigurado ka ba? Mukha ba ako nagbibiro, ha? Tatanungin ko pa siya mamaya kung gusto niyang sumama. Sige, ganito. Sasama na lang ako sa iyo pa uwi. Ako nang magpipilit sa kanya, ha? Teka. Madami ba kayong handa, ha? Hindi naman. Bakit? Paano? Atat na atat kang pasamahin kami.
Gusto ko lang naman na makilala kayo ni nanay. Baka naman may ibang dahilan pa yan Joaquin Ano namang dahilan, ha? Baka pagkadating namin dun, bigla mo kaming gulatin ni Baby Loves at ninang kami bigla ha? Ay nako, niwala nga akong nobya, no? Tapos hahanapan mo pa ako ng anak. Naniniguro lang, mahirap na, di ba? Ay nako Carla, ewan ko sa'yo. Mahala ka nga dyan, para kang tanga. Kailan ba yun Joaquin? Di sa bagong taon. Nako, masaya yun. Dahil fiesta rin sa lugar namin yun. Talaga? Sabay ang fiesta sa bagong taon? Oo, kaya nga masaya sa lugar namin tuwing bagong taon. Maraming dayo kasi nga nakikifiesta. Ay, naku, halika na. Nandyan na yung mayora. Ikakaltas na naman sa sahod natin ng mga nawalang customer dahil sa tagal nating nawala. Ayun naku, nagbububunga nga na naman. Ay naku, halika na, dali bilis. Teka, iligpit na natin to. Baka makita pa at masabi na puro lang tayo chismisan, di ba? Yan na. Tama ka na naman ng tingin, Baby Loves. Doon na ako sa mga shelves, ha? May ayusin pa ako mga chichirye. Uy, Wax, tulungan mo muna ako. May bubuhatin pa akong mga kahon na nasa bodega eh. Yan tayo eh. Naaalala mo lang naman ako kapag may kailangan kang ipabuhat eh. Malamang. Ano bang gusto mo? Alalahanin kita oras-oras? Hindi pwede, boss. Hindi kasi ako cheater. May Baby Loves na ako tapos iisipin pa kita, ha? Sira ulo ka talaga, Carla. Manahimik na nga kayong dalawa. Baka marinig pa kayo ni Madam at pagalitan na naman tayong lahat. Alam mo naman yun, di ba? Ay, oo nga pala. Masyadong gusto magpayaman ni Madam na yun. Huy, baka madinig ka, Joaquin. Babayaan mo na siya, Baby Loves. Akala niya siguro malakas siya sa guardian angel niya. Kaya kung aksayhin ang points niya, wagas. Hindi na lang ako sumagot sa mga banatan ng dalawa. Sakto rin na may bumili kaya yun na ang pinagtuunan ko ng pansin. Dinig ko pa rin mula sa cashier ang pagtatalo ni na Carla at Joaquin na parang aso't pusa hanggang sa matapos na ang shift naming tatlo at pumalit na ang panggabing shift. Nauna na ako sa dalawa dahil ibang way ang daan ko pa uwi. Naabutan ko pa si Nathan sa labas ng bahay habang naglalakad ako ng mga oras na yon. Mabilis na naagaw ko ang atensyon niya sa paglalaro at tumakbo siya papalapit sa akin. Bahagya ko pang pinunasan ng pawis sa ulo niya habang sabay na kaming naglakad pa uwi. O Nathan, nag-aral ka ba bago maglaro, ha? Opo naman, ate. Naku, siguruhin mo lang na bata ka, ha? Sa oras ng pasukan, dapat kahit paano, di ka kulelat sa klase. Marunong na kaya ako magbasa ng mabilis, ate. Talaga? Sige, mamaya. Titingnan ko, ha? Ate, di na pwede mamaya eh. Ha? Bakit naman? Kasi nagpapahinga na yung utak ko. Bawal nang istorbohin, baka di pa ako makasagot sa school niyan. At talaga bang nakahanap ka pa ng irarason mo, ha, Nathan? Di kaya yun rason. Totoo yun, Ate Ana. Nga pala, nagayaya si Kuya Joaquin mo. Ha? Saan po tayo pupunta? Fiesta raw sa probinsya nila. Gusto mo bang sumama tayo, ha? Talaga, ate? Pwede tayong sumama? Oo naman. Yun ay kung gusto mo. Opo naman, ate. Gala na rin yun. Alam mo na, wala naman pong pasok eh. Sige na, payag ka na. Sasama na ako. Sige. Sasabihin ko sa kanya bukas na sasama na tayong dalawa. Ayos ba yon, ha? Yes! Gusto ko yun! Ikaw talaga? Basta't galaan. Naku, dyan ka magaling. Siyempre naman, Ate Ana. Minsan lang naman yun eh. Sige, oo na. Sasama na tayo, ha? Ate, may dala ka bang pagkain? Kasi nagugutom na ako eh. Nakabili na ako ng pagkain. O ano, maghain ka na, ha? Sige na nga. Okay, ate. O bilisan mo na. Oo na. Ate, kakain na! Oo, sandali lang. Nathan, ano pa bang ginagawa mo dyan? Umupo ka na rito. Kumain na tayong dalawa. Teka, tumutunog yata yung cellphone ko. Abutin mo nga muna. Baka kasi si nanay na yan tumatawag. Ate Ana, si nanay nga oh. Sagutin mo na, kausapin mo. Hukom,
Ilang minuto naming kausap si nanay. Nagpaalam na rin ako tungkol sa pagsama namin sa probinsya nila Joaquin. Wala namang problema kay nanay. Nagbilin lang siya na mag-iingat daw kami. Mabilis na nagdaan ang mga araw. Hukom, maaga akong nagising nung araw ng pag-alis namin. Ginising ko na si Nathan para maligo. Isang oras din kaming nag-ayos bago namin marinig ang busina sa labas. Bit-bit ang bag ay pinauna ko na si Nathan para lumabas bago ako sumunod. Nang makita kaming palabas ay lumabas na rin si Joaquin para tulungan kaming ipasok ang mga gamit namin sa likuran ng sasakyan. Kuya Joaquin! Aba, ang tagal na nating di nagkita, Nathan ah. Kumusta ka na? Ayos lang kuya. Eto, pogi pa rin. Wow! Oo nga naman, poging-pogi ah. O ano, ready na ba kayo? Oo naman kuya. O siya, halika na. Di ba sabi mo malayo pa ang biyahe? Medyo malayo, pero sulit naman. Maganda yung lugar namin. Mayaman sa magagandang tanawin. Talaga kuya? Naku, hindi na tuloy ako makapaghintay. Teka, nasa na si Carla? Bakit wala pa siya? Ay nako, alam mo naman yun. Napakatagal maligo. Kaya minsan di na rin ako naniniwala na tomboy siya eh. Ay naku, may kanya-kanya naman kasi tayong trip sa buhay. Malay mo, trip niya lang na magtagal sa banyo. Grabe naman yung trip niya. Nakakaabala ha. Ay naku, pabayaan mo na siya, Joaquin. Ay nako, Ana. Wala rin naman akong magagawa kundi pabayaan na lang, di ba? Tama ka naman. Ate, kasama po ba natin si Ate Carla? Yun pa ba, magpapahuli. Siyempre Nathan, no, kasama natin siya. Hindi naman yung magpapahuli sa kahit ano, no? Lalo na kung libreng pagkain ang pinag-uusapan. Uy, grabe naman. Napakatagal mo ah. Ay, baby loves. Kumusta ang tulog, ha? Ate Carla! Pumuporma ka pa kay ate, ha? Sus! Bayaw ko, galit ka agad eh. Ate, hindi mo ako bayaw hanggat hindi ka kakasal kay ate ko. Gusto mo bang magpakasal na kami, ha? Paano yun? Pareho kayong babae, di ba? Hindi naman problema yun eh. Basta ba gusto mo at boto ka sa akin, ayos na ako dun. Ano, Nathan, ha? Oy, Carla, kung ano-anong tinuturo mo sa kapatid ko, manahimik ka na nga dyan. Grabe ka naman, baby loves. Rejection na ba yan, ha? Ay nako, Carla. Alam mo kung ako sa'yo, mananahimik na lang ako, ha? Kasalanan ka pa sa akin. Sinabi ko na nga sa'yo, di ba? Ang tagal mo maligo, kaya inuna ko na lang silang sunduin. Di tuloy ako ang unang nakita ng mahal ko, yung mahal kong si Ana. Ate Carla, kahit naman po sumama ka na, di pa din po kayo ang una makikita ni ate ngayong araw. Ako po kasi yon. Ay, kayong dalawa talaga. Siya nga pala, Wax. Okay na bang nirerentahan mo? Ha? Hindi ba may problema ka sa nirerentahan mo? Nabayaran mo na? Oo. Nung binigay mo sa akin yung pera na pinahiram mo, binayad ko na kagad sa landlady pagdating ko sa bahay nung araw na yon. Mabuti naman pala kung ganon. Basta, hindi mo naman kailangang sarilinin ng problema, ha? Magsabi ka sa akin para matulungan din kita. Oy, grabe! Anghel ka ba, baby loves, ha? Masyado ka mabait. Hulog ka talaga ng langit. Woo! Wala naman akong ginagawang kakaiba eh. Tumulong lang ako sa kaibigan, Carla. Hindi ka na pinapaalis sa bahay, ha, Joaquin? Siyempre hindi na, no? Bayad na ako eh. At hindi na rin nakasimangot yung landlady kapag nakikita ako. Malalaman mo talaga na sumakses ka kapag hindi na nakasimangot ang landlady kapag nakikita ka. Kasi nakabayad ka na ng renta at ang bills, di ba? Oo, ganun talaga. Yun na yung success para sa atin. Mahirap tayo eh. Ang nakakatawa pa, kahit anong pagsusumikap natin, yung among yumayaman. Ay nako, sinabi mo pa. Oy, Joaquin, sa daan ka kaya tumingin? Mamaya niyan, imbis na sa biyaheng late ang sasakyan na to, maging biyaheng langit pa. Kahit naman makarating kayo sa amin, biyaheng langit pa rin ang magiging biyahe niyo. Ano? Ano yun? May sinasabi ka ba, Joaquin? Wala. Mahina lang yung pandinig mo. At sa tingin mo talaga maririnig ko yun na mahina, ha?
Minsan talaga gusto na kitang isa ako Wax. Ewan ko sa'yo, Carla. Puro kalokohan. Oh, mahabang biyahe ha. May mga dadaanan tayong gasolinahan. Iihi ba kayo? Nathan, iihi ka ba ha? Opo, ate. Sige Wax, huminto ka muna. Mas mabuting umihi na rin kayong dalawa. Mahirap na. Baka maihi pa kayo sa daan. Ano kala mo sa akin, senior citizen na hindi na kaya magpigil ng ihi ha? Ay nako, magsisimula na naman kayong dalawa ng away. Hindi na talaga ako magtataka kung malalaman kong kayo ng dalawa. Oh, baby loves! Ako talaga? Papatol ako dyan, lalaki yan eh. Wow na para bang gusto ko rin siyang patulan. Hoy pre, hindi tayo talo Tama, kaya wag mo nang pangarapin, di ba? Sira ka talaga, Carla. Pagkatapos ng umihi bumalik na kayo kagad. Ayoko maabutan ng dilim sa daan. Mahirap na. Pero bakit po, Kuya Joaquin? Nakakatakot ba doon, ha? Hindi naman. Medyo hindi lang ako komportable kapag madilim. Oy Joaquin, wag ka manakot ng bata ha. Mahina ang loob niyan. Kapag nilagnat pa yan, naku, nakakahiya pa sa inyo kung sakali. Ate, big boy na po ako. Hindi na ako lalagnatin dahil sa takot. Hana, hindi naman ako nananakot. Medyo nagbibigay lang ng babala. Anong ibig mo sabihin? Nagbibigay ng babala? Bakit? Wala yun. Hindi mo na kailangang intindihin yun. Pero Wax, parang may laman yung sinabi mo eh. Anong laman naman yung sinasabi mo dyan ha? Ayan na. Dito na tayo sa gas station. Malayo-layo pang susunod eh. Nathan, halika na. Baba na tayo. Ubusin niyo na yung mga ihi ninyo ha. Na para bang kayang ubusin ng tubig sa katawan, no? Ay naku, manahimik ka na nga. Ikaw manahimik. Uy, baby love, sintayin mo ako. Ay nako, Carla, tigil-tigilan mo na nga yung baby loves na yan. Pwede ba? Bakit? Break na ba tayo, ha? Ay, ewan ko na lang talaga sa'yo. Kasi, crush kaya kita. Nakakasakit ka na, Ana, ha? Mauna ka na nga sa loob. Mamaya na ako pagkatapos mo. Sige, baby loves. Woo! Wait, silipin ko lang si Nathan, ha, sa kabilang banyo. Okay, sige. Nathan? Tapos ka na ba dyan, ha? Ate Ana, wait lang po. Bilisan mo na dyan. Ihahatid muna kita sa sasakyan. Okay, ate. Ate, tapos na po ako. Halika na. Mamaya na ako magsi-CR pagkahatid ko sa'yo. Ate, kaya ko namang bumalik eh. Aba, hindi pwede yung ganun. Ate, malaki na ako. Huwag mo nang ipilit. Ihahatid na kita, ha? Okay. Pagkatapos namin umihi nun hukom, ay sabay na kaming bumalik ng sasakyan ni Carla. Sinimulan agad ni Joaquin ang pagmamaneho. Nasa labas na ng bintana ang paningin ko, kaya mabilis kong napansin na nagkakaroon na ng puno ang dinadaanan namin, hanggang sa unti-unti nang nagiging liblib ang lugar. Nakita ko na ang malaki at lumang arko ng baryo nila. Naging malubak na ang daan, kaya paalog-alog na kami sa loob ng sasakyan. Wow! Ang ganda pala dito, Kuya Joaquin. Puro puno. Grabe! Oo nga. Parang wala pang tao dito, oh. Meron yan. Hindi lang talaga sila palalabas. Joaquin, bakit parang may ibang tono ka ngayon? Gusto ko lang kayong maging handa. Ha? Ano naman ang paghahandaan, ha? Grabe naman yun. Wala naman. Tahimik lang sila pero mababait naman ang mga tao rito. Kuya, grabe, ang ganda ng lugar nyo. Pero nakakatakot po. Ang tahimik eh. Tapos sumisipol ang hangin. Nathan, hangin lang yan. Ano ka ba? Oo nga. Para ka namang di lalaki niyan, Nathan. Joaquin, wag mo nang gatungan, ha? Sige na nga. Pagdating natin doon, sundin niyo lang ang sasabihin ko ha. Lalo ka na, Ana. Ha? Bakit? Bakit ako? Basta. Mas mabuti ng sigurado, ha? Yan. Nandito na tayo. Yun! Yay! Ay, salamat naman at nakarating din. Woo!
Grabe, ang lakas ng hangin dito sa inyo. Ay, nako. Bukas dadalhin ko kayo sa dalampasigan. Malapit dyan. Talaga, Kuya Nathan? May dagat din po dito. Oo naman. Kaya nga malakas din ang hangin dito dahil sa dagat. Ate, dagat daw. Magsiswimming ako bukas, ha? Basta hindi mainit. Ayokong babalik tayo sa atin nang may lagnat ka, ha? Di naman po ako lalagnatin, ate. Akala mo talaga hindi ka sakitin, ha? Di naman talaga eh. Nay, nandito na po kami. Ito po si Ana at kapatid po niya si Nathan. Tapos ito... Carla po. Ako po si Poging Carla. Mabuti naman at nakarating kayo ng ligtas. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Madilim na at malamok dito sa labas eh. Delikado ang bata sa dengue. Nay, may pagkain pa ba tayo dyan? Oo naman, nakapagluto naman ako ng hapunan. Yun, ayos. Gutom na rin ako eh. O siya, bilisan mo na dyan. Dali na, pasok na kayo. Opo, Nay. Oh, ano pang hinihintay nyo? Halika na. Huwag na kayong mahiya. Para naman kayong iba eh. Bah, yabang natin ngayon, friend ah. Halika na, pasok na tayo. Oh, ano pa bang hinihintay nyo? Pumasok na kayo rito. Ay ano ba naman, Joaquin? Papasukin mo na yung mga bisita mo. Sige po, Nay. Halika na. Baka magbuga pa ng apoy si Nanay kapag pinaghintay pa natin. Ay, nagbubuga rin po pala siya ng apoy. Katulad pala siya ni ate kapag galit. Ay naku, ako na naman ang nakita mo, Nathan, ha? Nagsasabi lang naman po ako ng totoo, ate. Ay nako, ano ba na ba kayo? Kumain na kayo. Paga talaga ako nagluto kanina nang sabihin ni Joaquin na sasama kayo. Nakakahiya naman po. Nag-abala pa po kayo. Ay hindi nyo na kailangan mahiya. Pagpapasalamat ko ito na dahil nabanggit ni Joaquin sa akin na madalas mo siyang tulungan. Hindi na rin naman po kasi iba si Joaquin sa akin. Para ko na rin po siyang kapatid sa ibang magulang. Ay nako, nakakatuwa na malaman na may sandalan si Joaquin sa syudad. Sabi ko naman sa inyo, Nay eh. Hindi nyo na kailangan mag-alala para sa akin doon. Mababait ang mga kaibigan ko. Pagkatapos namin kumain, maaga na rin kaming pinagpahinga ni Aling Jesusa. Magkakasama kami sa iisang kwarto ni Nathan at Carla. Magkatabi kami ni Carla sa kama at naglatag naman ng ekstrang kutsyon sa sahig si Joaquin para sa kapatid kong si Nathan. Maaga kaming ginising ni Joaquin kinabukasan. Sa isang araw pa naman daw ang fiesta. Kaya naman may naging oras pa si Joaquin para dalhin kami sa sinasabi niyang dagat. Malakas at sariwang hangin ang sumulubong sa amin habang naglalakad nung araw na yon. Kaya naman tuwang-tuwa na naman si Nathan dahil hindi rin masyadong tirik ang araw noong mga oras na yon. Nang sa wakas ay mas naramdaman namin ang simoy ng dagat ay biglang humarang sa aming dadaanan ang isang lalaki. Malaki ang katawan niya at makisig siya. Kita kong natigilan si Joaquin nung makita niyang nasa harapan na namin ang lalaki. Nakangiting tumingin pa sa amin ng ilang segundo ang lalaki bago bumalik kay Joaquin na bakas ang pag-aalala at kaba na hindi ko pa malaman kung ano ang dahilan. Oh, Joaquin! Hindi ko alam na nakarating ka na pala. Hindi ka man lang nagsabi o nagpakita. Pasensya na ho kayo Kap. Hindi ko rin ho kasi kayo napansin kahapon. Kahapon lang din po kasi kami dumating eh. Pagod pa nga rin po sa biyahe yung mga kasama ko. Ganun ba? Kamusta naman kayo ngayon? O ano, ayos ba yung lugar namin? Napakaganda po ng lugar nyo, Kap. Ibang-iba sa Bacolod eh. Ay nako, ganun talaga. Alam nyo kasi, hindi pa rin kami masyadong naaabot ng modernisasyon eh. Pansin ko nga po. Parang itong bayo nyo na lang po yung na-preserve na magandang lugar. Ay, bukod sa ayaw ko ng may ibang mga taong gagalaw sa baryo, ayaw rin kasi ng mga nasasakupan ko. Sinusunod ko lang ang gusto ng mga taga-baryo eh. Ayaw ko namang masabihan na diktator ako, di ba? Mukha naman po kayong mabait, Kap eh. Ay nako, baka naman lumaki ang ulo ko niyan ha. Oy! Mukhang excited na ang batang maligo ha? Nathan! Ate, gusto ko na pong maligo. Sige na. Uy, samahan mo na kaya? Sige na iha. Mukhang sabik na sa dagat yung kapatid mo ha?
Mukhang walang dagat doon sa pinanggalingan ninyo ah. Bihira lang din po kasi kaming magbakasyon o gumala ng magkasama. Alam niyo na, busy ho sa trabaho eh. Ah, ganun ba? Kaya ho tuwang-tuwa ang batang yan sa dagat. Sige na Ana, susunod na lang kami. Sige, kayo nang bahala ah. Lika na Nathan. Yay! Maliligo na! Woohoo! Maliligo na ako sa dagat! Yay! Uy, teka lang Nathan, hintayin mo ko. Pwede ba wag kang tumakbo? Sandali lang. Ate, ang bagal mo kaya. Bilisan mo na kasi. Hindi naman mawawala ang dagat eh. O, sa malapit ka lang ah. Huwag kang lalayo Nathan. Sinasabi ko sa'yo. O ano, baby loves? Makulit ba ha? Ay, sinabi mo pa. Para ngayon lang nakapagdagat kung umasta eh, no? Bakit? Nagdadagat ba kayo sa Bacolod? Di naman, diba? Ikaw talaga? Ewan ko sa'yo. Sa akin lang, hayaan mo na lang muna mag-enjoy ang bata. Huwag ka masyadong nagger dyan. At nagger ako sa paningin mo, ha, Carla? Okay lang naman sa akin yun. Wala namang problema. Pero hindi okay kay Nathan, kaya kalmahan mo lang, ha? Sakitin kasi ang kapatid ko. Nag-iingat lang ako. Pero lalaki pa din siya. Hindi dapat masyadong binibaby para tumibay ang katawan. Sinasabi mo bang hayaan ko at magpabaya, ha? Hindi naman sa ganon, Ana, baby loves. Hindi. Ako rin naman din kasi ang mamomroblema kapag nagkasakit siya. Hindi ako makakapasok sa trabaho, so paano kami kakain? Ay. Oh, anong pinag-uusapan ng dalawa? Mukhang seryoso, oh. Ewan, di ko rin alam dun sa dalawang yun. Di ba galing ka dun? Wala naman silang pinag-uusapan nung nandun ako eh. Baka tungkol sa fiesta lang. Baka nga. Oh, maliligo ka ba? Kung sasama baby loves ko, bakit hindi, di ba? Gaga ka talaga. Hindi na. Masyado mainit eh. Takot ka rin palang mangitim, no? Babae ka na ba ngayon, ha? Oh, handang maging lalaki para sa'yo, baby loves! Woo! Ay, ang corny mo, Carla. Teka, sandali ha. Tatawagin ko lang si Joaquin. Samahan na kita. Wag na. Pakibantayan na lang yung kapatid ko. Pakitawag ako kapag pumunta sa malalim, ha? Sige, ikaw bahala. Hukom, tandang-tanda ko pa kung paano pakanta-kanta pa akong naglalakad papalapit sa dalawang nag-uusap. Unti-unti akong napatigil dahil mukhang seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Kitang-kita ko na wala na ang ngiti sa mukha ni Kapitan. Seryoso siyang nakatingin kay Joaquin na hindi ko pa makita ang muka dahil nakatalikod siya sa akin. Kinutuban ako nung mga oras na yon. Pakiramdam ko ay may problema kaya naman bahagya akong lumapit sa pwesto nila habang sinisiguro na hindi ako napapansin ng Kapitan. Nagtago ako sa likod ng puno ng nyog na malapit sa kanila. Alam ba ng mga alay ang dahilan kung bakit? Wala ho silang alam, Kap. Siguraduhin mo lang, ha? Ayoko nang may aberya sa araw ng fiesta. Marami-rami ang alay ngayong taon, kaya sigurado akong matutuwa ang mga taga-baryo. Basta ho sana sumunod kayo sa napag-usapan natin. Joaquin, alam mo ang dahilan kung bakit ako ang palagi nilang niluluklok na pinuno sa baryong ito. Hindi ako kailanman bumabali sa usapan na napagkasunduan. Tama po kayo, Kap. Gusto ko lang naman makasiguro. Hay, huwag kang mag-alala. Sa oras na mangyari ang pagtitipon at ritual, ay tuluyan ko nang iaanunsyo ang pagtiwalag ng pamilya mo sa baryong to nang walang gulo. Kap, pwede ho ba akong humiling? Anong klaseng kahilingan naman yon? Sana ho huwag nyo na lang ipaalam sa kanila. Oh, bakit naman? Sa tingin mo ba hindi nila malalaman kapag dumating na ang oras nila? Kap, gusto ko lang naman ho na... Gusto mong manatiling walang alam sa paningin nila? Narito ka pala ha. May kailangan ka ba? Hinahanap ko lang po si Joaquin. Ang tagal po kasing bumalik eh. Ay, ganun ba? Nako, pasensya ka na ha. At kinain ko ang oras ninyo. Masyado akong nalibang sa pakikipag-usap sa kaibigan ninyo Ayos lang po. Ay nako iha, alam mo ba na lahat ng mga taga-baryo anak ang turing ko.
Kaya naman hindi ko mapigilang hindi makipagkwentuhan kay Joaquin. Naku, ayos lang po yun. Matagal din kasing di nakakauwi si Joaquin dito kaya naiintindihan ho namin na miss siya ng mga tao. Siya, sige na ha. Ako'y aalis na. Baka makabalan na naman ako sa inyo. Mag-iingat ho kayo, Kap, ha? Ha? Mag-iingat din kayo. Halika na, Ana. Baka kung ano nang ginagawa ni Carla sa kapatid mo. Joaquin? Ano yung tungkol sa alay? Alay? Anong ibig mo sabihin? Nadinig ko. Yung alay. Ano yun? Yun ba? Ay nako, wala yun, Ana. Huwag mo nalang intindihin. Paanong hindi intindihin? Wala nga yun, Ana. Sigurado ka, ha? Oo. Joaquin, sagutin mo na lang kasi ang tanong ko. Uy, ano yun? May away ba, ha? Ano nga, ha? Teka, ano nangyayari dito? Carla, tanungin mo yung kaibigan mo. Uy, Wax! Ano nangyari, ha? Wala nga kasi yun. Alam mo, Joaquin, kung sasabihin mo na ngayon kung anong meron dun sa alay-alay na narinig ko kanina, tapos na to eh. O ano? Ano? Pasensya na. Teka, bakit? Ano ba nangyari, hoy? Ano bang ginawa mo sa baby loves ko, ha, Joaquin? Bakit bad trip to, ha? Para saan yun? Bakit ka humihingi ng tawad, ha? Anong meron? Pasensya na talaga. Ano ngang meron? Tama ba ang iniisip ko, ha? Teka, bakit ang seryoso na to? Uy, Joaquin, ano bang ginawa mo dito kay Ana, ha? Hindi ko gustong gawin ito. Diretsuhin mo na kami, pwede ba, ha, Joaquin? Kaya ko kayo dinala dito para maging kabayaran. Ha? Anong kabayaran yun, Joaquin? Kaibigan ka namin. Oo, kaya pasensya na talaga, Ana, Carla. Anong klaseng kabayaran kami kung gano'n, ha? Kasi gusto na namin makaalis sa lugar na to pero hindi kami makaalis hanggat hindi kami nag-aalay. Teka, anong klaseng alay ba? Anak, baka naman madali lang yung gagawin na yun. Tulungan na natin siya, total. Kaibigan naman natin si Joaquin, di ba? Patawarin ninyo ko kung nagawa ko to sa inyo. Diretsuhin mo na kasi kami. Mamaya ko na lang ikukwento sa bahay, pwede ba? Bakit hindi ngayon? Ngayon na, Joaquin. Kasi hindi pwedeng malaman ni Kapitan na may alam na kayo. Mas mapapahama kayo. Teka, bakit may biglang kapahamakan na mangyayari? Hindi ko maintindihan. Ano bang pinag-uusapan niyo dito, Ana, ha? Joaquin, ano ba? Nathan? Nathan, tama na yan. Umuwi na tayo. Ate! Masarap pa maglangoy! Teka lang! Huwag matigas ang ulo kung ayaw mong iwanan kita dito. Ate naman Isa? Uy, kumalma ka muna, baby loves. Huwag mong pagalitan yung bata, nag-enjoy pa eh. Nathan, bilis na! Opo! Eto na! Bilisan mo! Bakit po ba, ate? May problema po ba? Halika na, umuwi na tayo. Kuya Joaquin! Sundin na lang natin ang ate mo, ha, Nathan, okay? Okay, kuya. Sige na, magbihis ka na muna. Di na po, ate. Malapit lang naman eh. Bahala ka na nga. Sige na, halika na. Uy, baby loves, ano ba talagang ginawa ni Joaquin? Bakit ka ba galit na galit, ha? Siya na lang ang tanungin mo. Ate! Uy, ate! Ano ba yun, ha? Bakit ba kasi ang lalim ng iniisip mo? May problema ka po ba? Tumawag na po ba si nanay? Hindi pa. Baka naman po kasi walang signal. Meron. Bakit? May sasabihin ka pa ba, ha? Wala naman po. Gusto ko lang ikwento na maganda ang lugar na to. Gusto ko na dito tayo tumira. Talaga? Kuya Joaquin, pwede po ba? Tanungin natin ang ate mo. Nathan, ayaw mo nang umuwi ng Maynila, ha? Pero ate, pwede naman po, di ba? Mas masarap kasi dito eh. Anak! Bakit narito na kayo? Abay, akala ko magtatagal kayo sa dalampasigan.
Nawala ang lahat ng emosyon sa mukha ko nung mga oras na yon. Kita kong natigilan si Aling Jesusa nang makita ang mukha ko. Takang-taka si Aling Jesusa habang tinitingnan si Joaquin na naglalakad papalapit sa kanya. Marahan na hinawakan ni Joaquin ang kanyang ina at saka dahan-dahang itinulak papasok sa loob ng kanilang bahay. Tahimik kaming sumunod, Hukom. Ang tiwala na meron ako sa loob ng bahay na yon ay nawala. Hindi ko na alam kung paanong pagkilos ang gagawin ko noong mga oras na yon. Kahit na ang pag-upo sa mahabang sofa sa sala ay hindi ko na magawa. Napuno ng kaba at takot ang dibdib ko dahil sa mga narinig ko. Hindi ko talaga mawari kung anong tamang gawin noong mga panahong yon. Tama nga sila. Mahirap kumilos kapag nariyan na. Kapag nasa harapan mo na. Kaya naman tanging pagsunod na lang sa sinabi ni Aling Jesusa na maupo ang nagawa ko. Habang pinapanood ko pa rin ang bawat pagkilos ng kaibigan kong akala ko'y kilala ko na. Ano bang nangyari? Bakit kayo nananahimik? Nay, alam na nila. Alam nyo na? Nabalak nyo ho kaming ibenta kapalit ng kalayaan nyo sa baryong ito. Opo, alam ko na po. Iha, hindi namin gustong gawin ito pero wala na kaming pagpipilian. Meron ho kayong pagpipilian. Itunuring kitang kaibigan kaya siguro naman pwede mo sabihin sa amin ang totoo. Ano mangyayari sa amin? Anong totoong kwento? Iha, pwede bang kumalma muna tayo? Pagkalma ho? Paano? Sasagutin ni Joaquin ang mga tanong nyo pero kumalma muna tayo. May mga nagbabantay. Hindi pwedeng malaman nila Kap na may alam na kayo sa mga nangyayari. Sige ho, susubukan ko ho. Ngayon, sabihin nyo na sa amin ang totoo. Gaya nga ng sinabi ko, gusto na namin umalis sa lugar na to. Pero hindi kami patatahimikin ni Kap kung basta na lang kami aalis. Kaya naman bago ako umalis papuntang Bacolod, sinabi ko sa kanya ang desisyon naming pamilya. Pumayag naman siya pero kailangan kong magdala sa baryong to ng alay kada taon. At ito na ang huling taon ko sa pagdadala ng alay. Teka, totoo palang iaalay mo kami? Carla, Ana, pasensya na kayo. Wala na kaming pagpipilian eh. Gusto na namin ng tahimik na buhay. Pero anong gagawin sa mga alay? Kakainin sa araw ng fiesta. Ano? Kakainin? Nagbibiro ka ba? Gustuhin ko mang gawing biro ang lahat ng mga sinasabi ko pero hindi ako nagbibiro, Carla. Teka lang ha. Paano kakainin? Lahat kami? Oo, Ana. Lahat ng mga taga-baryo ay magsasalo-salo sa araw ng fiesta. Yung araw na yun ang pinakamahalagang araw para sa mga taga rito. Araw yun ng kasiyahan para sa mga katulad namin. Katulad namin? Bakit? Ano ba kayo, ha, Joaquin? Carla, aswang kami. Ha? Pinlano mo to? Umpisa pa lang? Oo, Ana. Tama ka. Kung ganon, halimaw ka? Kumakain ka ng tao, ha? Oh, bakit hindi ka makasagot? Oo. Pero gusto na naming magbago. Kaya gagawin mo kaming putahe para sa mga kalahi mo. Ana, hindi ko naman gustong gawin yun eh. Ano ka ba naman, Joaquin? Tinuring kitang kaibigan. Kapatid pa nga eh. Tapos ganito ang isusukli mo sa akin, ha? Ana, hindi gusto ng anak ko to. Sana maniwala ka. Kung ako lang, kaya kong tanggapin at patawarin ka. Pero Joaquin, kasama ko si Nathan. Bata pa siya. Anong mararamdaman ng nanay namin kung uuwi siya ng Pilipinas dahil namatay ang mga anak niya? Ha? Joaquin, maawa ka naman sana. Nay, paano ba to? Gusto mong patakasin sila, tama? Mga kaibigan ko sila eh. Kung ganon, kakausapin ko ang tatay mo. Nay, hindi niyo na ho kailangan gawin yan. Anong gusto mong gawin ko, ha? Hayaan ka na lang namin? Ako na ho magtataka sa kanila. Hindi niyo na ho kailangan makialam. Hindi ako papayag, anak. Alam mong hindi ka bubuhayin ng kapitan kapag nalaman niya na magtatraidor ka. Kaya nga ho ayokong madamay kayo. At sa tingin mo, hahayaan kong saluhin mo lahat ng galit ng kapitan. Pero Nay... Sandali.
Ano nangyayari? Hindi ko maintindihan. Ana, gaya nga ng sabi ko, hindi ko naman ginustong gawin ito. Nadala lang talaga ako sa pangangailangan naming makawala na sa baryong to. Pero napag-isip-isip kong hindi ko nga pwedeng gawin sa inyo. Lalong-lalo na kay Nathan, napakabata pa niya. Kaya, anong plano mo? Sige, ganito. Bago mag-fiesta, itatakas ko na kayo. Teka lang, hindi ba yun delikado? Hindi naman namin hahayaan na mapahamak kayo. Pero paano kami nakakasiguro na hindi nyo kami tatraydorin? Ana, teka, sandali lang. Bakit, Carla? Masama bang magtanong, ha? Gusto ko lang masiguro na magiging maayos ang kapatid ko at wala mangyayaring masama sa kanya. Marunong kaming tumanaw ng utang na loob, Iha. Totoong malaki ang naging ginhawa para sa ibang katulad ko na may nakasamang kaibigan ng anak ko sa isang lugar na hindi siya pamilyar. Gusto kong bumawi sa kabutihan nyo. Pero paano po kayo? Ate Ana? Nathan, huwag ka muna makisali sa usapan ng matatanda. Ano ba? Pero ate, hayaan natin na mapahamak sila. Hindi mo naiintindihan ang pinag-uusapan namin, Nathan. Naiintindihan ko po. Nagkamali si Kuya Joaquin kaya babawi siya. Itatakas niya tayo pero ang kapalit nun, buhay po ni Lola Jesusa. Nathan, Walang anuman ang bagay na yon, Nathan. Maayos lang kami. Huwag ka mag-alala. Sabi po ni Father, lahat tayo poprotektahan ni Papa God. Nathan, ano ka ba naman? Nagsasalita ka pa ba ng ganyan sa ganitong sitwasyon? Ate, wala na namang magagawa yung galit mo po. Nandito na tayo eh. Tama si Nathan, baby loves. Huwag niyo kaming intindihin. Kaya na namin ang mga sarili namin. Pwede naman pong magsama-sama tayo, hindi ba? Pwede naman po yun. Tama yun, Nathan. Bakit hindi na lang tayo magsama-sama sa pagtakas? Ano sa tingin nyo? Carla, mas makakahalata kasi si Kapitan. Mas lalo tayong mahihirapang gumalaw. Ngayon pa lang hindi ko na alam kung paano tayo makakaalis dito ng buhay. Kausapin mo nga kasi ang tatay mo. Alam mo may mga kasamahan siya na pwedeng magsakay sa inyo ng palihim sa bangka. Malaki ang maitutulong nun sa inyo. Teka, hindi ho ba sila madadamay kung sakali? Magpahinga na muna kayo. Bukas na lang tayo mag-usap tungkol sa pagtakas, ha? Pero yung mga dayo pong parating, alam nyo na. Alay rin silang katulad nyo. Alam nyo ba yon? Ano? Papatayin rin ho sila? Isang beses na lang sa isang taon kumakain ng mga gabunan. Kaya marami silang kumain. Teka, pero paano sila nabubuhay? Isang beses lang? Malalakas ang lahi ng mga gabunan. Sila ang pinakapinuno ng lahat ng uri ng aswang. Kaya naman hindi katakataka na higit na malakas sila sa mga pangkaraniwang aswang. Kung ganun pala, lalong mas mahirap yun. Lalong mas mahirap ang pagtakas nating gagawin. Oo, bukod sa pambihirang lakas ng pisikal ay hinubog na rin sila ng panahon. Kaya naman na hindi na sila basta-basta maluloko o malilinlang. Pero paano na ho kami makakaalis sa lugar na to kung ganun nga? Gagawin namin ang lahat, Iha, para iligtas kayo. Ana, hindi namin kayo hahayaang mapahamak. Grabe, para tayong Avengers dito ah. Hoy, Carla, mamamatay na tayo, nakuha mo pang magbiro ha? Teka, gusto ko lang naman na kumalma tayong lahat eh. Sige na, magpahinga na muna kayo. At bukas na bukas, paplanuhin natin ang mga gagawin sa pagtakas nyo. Hukom, hindi ko alam ang dapat kong paniwalaan. Pero kumapit ako sa kakarampot na tiwala na meron pa ako para kay Joaquin. Alang-alang na lang sa kapatid kong si Nathan. Tulog na ang kapatid ko noong mga oras na yon, pero gising na gising pa rin ang diwa ko. Natigilan na lang ako nang maramdaman ko ang bahagyang panginginig ng katawan ni Nathan. Agad akong bumangon para silipin kung ano ang nangyayari. Mainit ang katawan ng kapatid ko.
kaya dali-dali kong ginising si Carla na tulog na rin sa tabi ko. Habang bakas ang pag-aalala para sa kapatid, ay tandang-tanda ko pa ang matinis na langit-ngit ng bubong sa bahay nila Joaquin noong mga oras na yon. Maya-maya ay dumalas ang mga kaluskos sa itaas ng bubong na parabang may nag-aabang sa amin sa itaas. Nagkatinginan kami ni Carla. Halos mapatalon ako nang bumukas ang pinto at pumasok si Joaquin. Mabilis niyang nilapit ang hintuturo sa labi niya para hindi kami magsalita. Kasabay na nga ng langit-ngit sa bubong hukom ay dinig ko rin mula sa labas ng bahay ang mga nagkakasiyahang mga tao. Teka, ano meron? Bakit ang ingay sa labas? Mga dayo, nagsisimula na sila. Ano? Hindi ba ang sabi mo sa bagong taon pa ang fiesta ng lugar na to? Fiesta ang sabi mong iaalay kami. Pero may ilang mga dayo na hindi umaabot sa fiesta. Sila ang ginagawang lamang tiyan ng ibang mga uri. Ibang uri? Bukod sa gabunan na sinabi nyo, may iba pang uri? Oo, may mga pangkaraniwan din na aswang. Sila ang kalimitang ginagawang protektor ng mga matataas na uri ng aswang. Sinasamantala netong mga pangkaraniwan na aswang ang pagkakataon na to para kumain ng kumain na hindi iniisip kung paano kukuha ng pagkain o mandagit ng biktima. Ano, dapat na ba kaming matakot, Joaquin? Ang naging usapan namin ng kapitan walang maaaring gumalaw sa inyo kung hindi siya. Kaya makakahinga kayo ng maluwag ngayong gabi dahil walang mangyayaring masama sa inyo. Teka, bakit nga pala gising pa kayo? Nilalagnat kasi si Nathan. May gamot ba kayo dyan? Sige, sandali. Kukunin ko lang sa bag ko. Ana, talagang pinagkakatiwalaan mo siya? Wala tayong pwedeng pagkatiwalaan ngayon kung hindi sila. Kung sa bagay, siguro naman di nila tayo papahamak. Ilala ko naman si Joaquin tumutupad siya sa mga sinasabi niya. Uy Ana, ano? Hindi mo pinagkakatiwalaan ano? Kala ko ba buo ang tiwala mo sa kanya ha? Magkaiba ang pagtitiwala dahil wala ka na magagawa sa tiwalang binibigay mo talaga ng kusa. Carla, wala akong ibang pwedeng pagkatiwalaan ngayon. Kaya nagtitiwala ako sa kanila pero hindi ibig sabihin nun, buo yun katulad ng dati. Pero baby loves, kaibigan pa rin naman natin si Joaquin, di ba? Na tinraidor tayo? Tama ka. Kaibigan nga natin siya. Pero tutulungan na niya tayong makatakas. Hindi ba sapat yun? Eto na. Ipainom mo na to para bukas mabuti ng pakiramdam ng bata. Tahimik kong kinuha ang gamot sa kamay ni Joaquin. Pinainom ko ang kapatid ko ng gamot na agad din naman bumalik sa kanyang pagtulog. Pabalik na sana ng kwarto si Joaquin nang makarinig na naman kami ng mga munting kaluskos sa bubong. Agad siyang natigilan. Nagsimulang bumilis ang pagtibok ng puso ko noong mga oras na yon. Tahimik na tumayo si Joaquin bago niya binuksan ang pinto. Sumenyas siya na tumahimik kami, kaya kahit na kinakabahan ako, wala kaming imik. Binuksan ni Joaquin ang pintuan ng bahay at hinarap ang mga nilalang na nakapaligid sa bahay. Dahil alam naming malakas ang pakiramdam ng mga aswang, sinikap namin ni Carla na magpanggap na natutulog. Tanging si Joaquin lamang ang may alam na gising kami, kaya malaya naming naririnig ang kanilang pinag-uusapan. Ang ingay na mula sa mga dayuhan na sa palagay ko'y kinakain ng mga oras na yun ang nagpagimbal at nagpakilabot sa akin. Kapitan, magandang gabi po. Iho, kamusta ang mga alay ha? Maayos ba sila? Tanda na? Tulog ho sila ngayon, Kap. At wala rin po silang kaalam-alam. Mabuti naman pala kung ganon. Bakit ho kayo napadalaw, Kap? Gabing-gabi na po kasi Joaquin, meron lang sana akong gustong hilingin mula sa'yo. Ano ho yun, Kap? Gusto ko na ibigay mo na sa akin ang pangangalaga ng mga alay na dala mo. Gusto kong sa akin na sila tumuloy. Kap, hindi ho yata pwede yung gusto ninyo Ha? At bakit naman hindi, ha? Napag-usapan na ho natin ang bagay na to, hindi po ba? Gusto kong hanggang dulo wala silang magiging alam na kasama ako sa nagplano ng bagay na to. Mautak ang bata ka, ha? Kap, ayoko lang naman hong makagulo pa sila sa isip ko, di ba? Dahil ba yun sa pinagpapahalagahan mo pa rin ang opinyon nila?
Sa oras na malaman nila, natatakot kang masira ang napagkasunduan, tama ba? Oo, Kapitan. Yun nga ho yun. Ay, Joaquin. Utak-tao ka pa rin. Kailan mo ba maiisip at kailan ba tatatak sa'yo na ang mga tao ay mananatiling nasa ibaba natin? Ha? Na sila ay pagkain lang para sa atin. Yun lang ang silbi nila. Kap, pasensya na kayo. Hindi ko lang ho kasi malis sa akin na mahawa sa kanila eh. Mahawa? Sa dapat na pagkain lang? Kalokohan. Patawad po ka pa. Sa madaling salita, hindi mo maibibigay sa akin ang hiling ko? Nako, pasensya na ho ka pa. Pero mananatiling buo ang desisyon ko sa bagay na to. Ginawa ko na silang alay. Kahit yung pagiging mabuting kaibigan man lang ang may pabaon ko sa kanila. Joaquin, alam nating dalawa na hindi ka mabuting kaibigan. Na traidor ka. Mas pipiliin ko na hong maging traidor para magkaroon ho ang pamilya ko ng pagkakataon na makaalis na sa lugar na to. O siya, pero bukas na bukas ay magpuputo ka na. Sana sa pagkakataon na yon ay handa ka ng isuko ang mga kaibigan mo. Maliwanag ba? Oo Kap, maliwanag ko. Mabuti na lang at nagkakaintindihan tayo. Sana lang talaga ay tumupad ka sa usapan. Oo Kap, makakaasa ho kayo. Wala na hong mas mahalaga sa akin kung hindi ang makawala sa baryong to ang pamilya ko. Hindi naman ako nag-aalala. Dahil sa oras na mag-traidor ka, hindi lang ang mga kaibigan mo ang magiging alay sa bagong taon. Hindi ko ho gagawin ang bagay na yon. Hindi ko ho ipagpapalit ang buhay ng pamilya ko para sa kanila. Ganyan nga bata. Dahil walang magagawa ang awa sa kumakalam na sikmura. Isang malaking kasiyahan ang mangyayari bukas. Maraming alay ang ating pagsasaluhan. Natutuwa ako na marami ang putahing ating matitikman sa bagong taon. Bueno, magpapahinga na ako ha. Dumaan lang naman ako rito para magbakasakali na makukuha ko na ang mga alay mo. Salamat ho sa pag-intindi Kap ha. Basta sa oras na mag-traidor ka, alam mo na ang kalalagyan mo. Hindi ko ho gagawin yun, Kap. Kahit na alam kong walang alam ang kapitan, nagising kaming dalawa ni Carla, ay sobra pa rin ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Humigpit ang hawak ko sa kumot na nakabalot sa akin hanggang sa tuluyan nang nagpaalam kay Joaquin ang kapitan. Kapwa kaming natulala ni Carla, hukom. Tandang-tanda ko pa kung paanong sa unang beses ay nakita ko si Carla na seryoso at naiiyak na, kaya naman hindi ko makakalimutan ang sandaling yon. Sinilip lang kami saglit ni Joaquin bago siya nagpasya na bumalik na sa kanyang silid. Hindi rin naman namin namalayan na nakabalik na kami sa pagtulog. Wala naman nang naging insidente nung gabing yon, kaya nagtuloy-tuloy na kami ng pagtulog. Kinabukasan, pansin na pansin ang katahimikan sa buong paligid. Nang sinubukan naming lumabas, napansin ko na ang mga tingin ng mga nakakasalubong naming mga taga-baryo. Para kaming mga katakam-takam na putahe para sa kanila. Naputol lang ang paggala namin nang tawagin kami ni Aling Jesusa, kaya naman pumasok na din kami sa loob ng kanilang bahay. Ay, oo naman! Narito sa bahay. Sabi nga nila, masarap na buhay bago ang sakuna. Ay siya, sige Mare, papasok na muna kami ha. Maghahanda pa kami ng mga iyahanda. Ayoko namang basta lang yon kasi ito na ang huling bagong taon namin sa baryo. Ay sige. Pumasok na kayo at magsimula ng magplano. Aling Jesusa, hindi ho ba tayo mahahalata? Maghahanda ako katulad ng palagi kong ginagawa. Pero Nay, sa totoo lang, hindi ho ako sigurado kung matutuwa ba ako na kasama ko kayo rito. Hindi kita iiwan, anak, sa kahit na anong desisyon mo. Pero nakausap mo na ba ang tatay mo? Opo, nasabi na niya kay Mang Kanor. Handa na rin ang bangka na gagamitin namin sa pagtakas, Nay. Tawagan na lang daw po siya kung handa na daw kami sa pag-alis. Paano po namin masisiguro na ligtas kami ha? Ate, hindi mo po ba nakikita?
Kung hindi nila tayo ililigtas, bakit kailangan pa nilang gawin ang bagay na ito? Na para bang gusto nilang magpakamatay. Nathan, hindi ba sabi ko sa'yo, hindi ka dapat nakikialam sa usapan ng mga matatanda? Alam ko po yan, Ate Ana. Pero minsan po kailangan mo rin tumanggap ng pagkakamali, hindi po ba? Hindi ito ang oras para magtalo-talo tayo. Ang higit na kailangan nyo ngayon ay ang isa't isa. Anak, naiintindihan ko na takot ka pa. Siguro nga hanggang ngayon wala ka pa ring tiwala sa amin, ngunit gusto kong malaman na maging kami ay natatakot din. Ito ang unang beses na susuway kami sa pinunong aming sinusunod. Bakit niyo ito ginagawa? Hindi kami katulad ng ibang halimaw. Marunong kaming tumanaw ng utang na loob, Ana. Pero paano po kung mali pala ito? Mali itong desisyon natin. Carla, mananatiling mali ang isang bagay kung hahayaan natin na lamunin tayo ng takot. Tama si nanay. Hindi pwedeng palagi tayong pangungunahan ng takot. Walang mangyayari kung bibigyan natin ng pagkakataon na lamunin tayo ng takot. Hukom, natahimik kaming lahat nang makarinig ng munting mga yabag papalapit sa amin. Tandang-tanda ko pa noon kung paanong humawak sa braso ko ang nanginginig na si Carla. Bakas na bakas ang takot sa mukha niya habang nakatitig sa pinto na nakasara pa rin noong mga oras na yon. Ang mga kaluskos sa labas ng bahay ay unti-unting nagpapawala sa aming katinuan. Pakiramdam ko anumang oras magiging putahin na ako ng mga hayop na takam sa amin. Tumigil si Aling Jesusa sa pagsasalita at saka naglakad papalapit sa pinto. Mabilis na yung sinara bago niya pinagtuunan ng pansin ang mga nakabukas na bintana. Sinara niya at kinandado ang mga yon na parabang takot na takot siyang mabuksan yun ng mga halimaw. Hukom, ang buong akala ko ay ligtas na kami noong mga oras na yon. Pero hindi natinag ang mga halimaw. Mula sa kahoy na dingding ay dinig na dinig ang marahas nilang pagkatok sa pinto na parabang anumang oras ay sisirain na nila yon. Mas kinabahan ako dahil nakarinig na ako ng mga langit-ngit na senyalis na unti-unti na nilang nasisira ang mga pader ng bahay. Oh, naku, bakit po ang pupula ng mga mata nila? Nako, nagsisimula na sila. Ha? Anong nagsisimula? Saan? Mas ligtas kayo kung mananahimik muna kayo. Paano kami tatahimik, Joaquin? Yung kapatid ko, pwedeng malagay sa alanganin. Ana, magtiwala ka sa akin. Hindi ko ipapahamak ang kapatid mo. At sa palagay mo, sapat na ang bagay na yon? Sapat na yung sinabi mo, ha? Hindi ba yun naman ang pinaka-inaalala mo? Ang kaligtasan ni Nathan? Nasisira na ang dingding. Paano pa tayo makakaalis dito? Dumating na ang oras ng pag-atake nila. Ang sabi niyo po, sa gabi pa sila aatake. Gabi pa ginagawa ang ritual. Hindi sila naghihintay ng gabi para atakihin ang mga pagkain at alay na gagamitin sa ritual. Ang mabuti pa, tawagan mo na ang tatay mo para makapaghanda, Joaquin. Sige po, Nay. Bago pa man makatawag si Joaquin sa tatay niya, ay tuluyan ng nasira ang pinto ng bahay. Lumitaw mula roon ang mga halimaw na nanlilisik ang mga mata na titig sa amin. Hukom, hindi ko akalain na makakakita ako ng mga nanlilisik na pulang mga mata sa tanang buhay ko. Ngunit nang makita ito ng harapan, ay lalong bumuon sa akin ang katotohanan na nangyayari ito at hindi lang isang panaginip. Dahil tuluyan ng nasira ang pinto ng bahay nila Joaquin, ay kitang-kita mula sa kinatatayuan ko ang madilim na langit ng mga oras na yon. Ni hindi namin yun napansin dahil sa pagiging abala sa pagpaplano kung paano kami makakaalis sa lugar na yon nang hindi nasasaktan. Napadalhan ko na ng mensahe ang asawa ko. Habang nakikipag-usap si Joaquin sa mga nasa harapan natin, itatakas ko na kayo, ha? Pero, Aling Jesusa, paano ho siya? Ito ang kagustuhan niya, kaya gagawin ko ang lahat para tulungan kayo. Bakit niyo po ito ginagawa? Bakit niyo kami tinutulungan? Dahil pamilya kayo ng anak ko. Sapat na yon para ituring ko rin kayong pamilya. Halina kayo. Magdahan-dahan kayo at siguruhin na hindi kayo mapapansin. Dahan-dahan lang sa paglalakad, ha? O teka, iiwan ho natin si Kuya Joaquin? Shh! Tumahimik ka lang. Tahimik ka lang, Nathan. Huwag kang mag-alala.
Pero, totoo po bang iiwan natin dito si Kuya? Kailangan kasi natin gawin yun para makaligtas tayo dito. Pero Ate Carla, bakit di na lang natin siya hintayin? Hindi na nasagot ang tanong ng kapatid ko dahil nagsimula ng maglakad si Aling Jesusa papasok ng kusina. Nagkatinginan kami ni Carla bago kami sumunod sa matanda. Gulat na gulat ako nang makita ang pinakadulong parte ng kusina. Doon nagtungo si Aling Jesusa bago niya yung binuksan. Pero bago siya tuluyang lumabas ay tumingin muna siya sa amin para senyasan na sumunod lang kami sa kanya na agad naman namin ginawa. Mas humigpit ang pagkakahawak ko sa kamay ng kapatid ko habang tinatahak namin ang palabas ng bahay. Agad ako napatingin sa likuran namin nang madinig ang sigaw at daing ni Joaquin. Kita kong bahagyang natigilan ang ginang at nais puntahan ng anak, pero pinagpatuloy niya ang paglabas ng bahay at sinundan namin siya. Akala ko ay ligtas na kami nang makalabas kami sa bahay, pero bigla na lang napatigil sa paglalakad si Aling Jesusa. Napatigil din kami dahil doon. Halos mapaupo ako sa lupa dulot ng panlalambot ng bumungad sa amin ang kumpul na mga residente ng baryo. Nasa gitna nila ang kapitan na may malaking ngisi sa muka. Jesusa, hindi ko talaga akalain na magtratraidor talaga kayo sa amin. Pakawalan mo na ang mga batang ito, Arturo! At ano? Hayaan na mamuhay sila na alam ang sikreto ng baryong to? Para mo na rin sinabing magpakamatay na tayo. Pero wala akong nakikitang problema, Kapitan. Walang problema. Bulag ka ba o sadyang tanga lang? Sa tingin mo ba sa mga oras na makawala sila sa lugar na to ay hindi nila ipagsasabi ang mga bagay na nakita nila? Ha? Kung yun nga ang tumatakbo sa utak mo, tiyak kong nagmana sa iyo ang anak mo dahil napakalaki ninyong mga bobo. Hindi ho ba kayo nahihiya, Kapitan, ha? Ineng, sino ka naman para questionin ako, ha? Kung makapagsalita kayo, parang wala kayong asawa o anak man lang na babae. Ano kayang mararamdaman nila kapag narinig nila ang mga lumalabas dun sa bibig nyo? Tumahimik ka na. Baliwala yung sinasabi mo dahil wala akong pakialam. Kung hindi mo napapansin, hindi ako mabait. Halimaw ka! Mag-ingat ka sa sinasabi mo, bata. Hindi lahat ng halimaw ay mga walang isip na katulad ng mga yon. Hindi ako magdadalawang isip na katayin kayo sa harapan ko. Mas nakakatakot nga yung mga katulad nyo eh. Yung mga walang puso at pakialam sa paligid niya. Mga halimaw na walang habas na pumatay. Pumapatay? Hindi mo rin ba naiintindihan? Ang baryong to ay nabubuhay sa mga sakripisyo. Masaya kaming nagagawa ang bagay na yun. Walang napipilitan. Sakripisyo o kasakiman? Ilang tao na ba ang inalay mo, Arturo? Ilang buhay na ba ang kinitil mo? Ha? Ilang buhay na ba ang nasayang para ialay? Tumahimik ka, Jesusa. Bakit ngayon ay tunog na pipilitan ka na sa mga nangyayari, ha? Kasama ang pamilya nyo noon. Ngayon ay sinusukan nyo na ang bagay na nagpapasaya sa inyo noon? Mga ipokrito. Hindi namin gusto ang mga bagay na nangyari, alam mo yan! Huwag ka nang magkunwari. Pare-parehas tayong mga halimaw rito. Pare-parehas tayo ng lahi. Jesusa, makianib ka na ulit sa amin at asahan mong maililigtas mo ang anak mo. Anong ginawa mo sa anak ko? Wala naman. Wala pa. Pero malay mo, maya-maya, meron na. Tuso ka talaga, Arturo! Jesusa, sumama ka na muli sa amin. Ibigay mo na ang mga alay at isuko sa akin. Maipapangako kung walang magbabago. Hindi makakalabas sa ating dalawa ang ginawang kataksilan na ito ng anak mo. Ha? Ate Ana! Nandito lang ako, Nathan. Kita mo yan? Takot na takot sila, Jesusa. Mga mahihina at umaasa lang sa inyo para makatakas. Kung may konsensya ka pa, Arturo, pakawalan mo na sila. Hayaan mo na sila. Konsensya? Talagang tinatanong mo ako kung may konsensya ako? Hindi ko alam na ganyan ka pala talaga kabobo, Jesusa. Manahimik ka na! Huwag kang mangialam dito, bata. Hindi na tama ang ginagawa mo. Wala kang respeto. Ang mga alulong ng alaga ko. Naririnig mo ba yon, Jesusa?
Gutom na sila. Kaya kailangan na nilang kumain. Huwag mo na kaming pahirapan at isuko mo na lang ang mga alay. Hindi ako papayag na magalaw niyo ang kapatid ko. Oo! Na para bang may magagawa ka, ha? Na para bang kaya mo siyang protektahan? Ay, kung makapagsalita ka. Hindi ko namalayan na mabilis na nagbago ng anyo ang kanilang kapitan. Agad na humarang si Aling Hesusa sa amin. Humaba ang kanyang kuko, ang mga pangil ay humaba rin tulad ng mga kabaryo nila. Daig pa ang kidlat sa bilis ng kumilos si Kapitan Arturo. Nang malapit na kaming maabot ng kanyang mga kuko, hinarang ni Aling Hesusa ang sarili niya para siya ang tamaan ng pag-atake ng kapitan. Agad na nanlaki ang mga mata namin nang marinig ang malakas na daing ni Aling Hesusa. Hukom, talagang kumabog ang dibdib ko noong mga oras na yon. Isabay pa na tumingin sa akin ng diretso ang ginang matapos siyang tamaan ng kanilang pinuno. Hinang-hinaman ay sinikap ni Aling Hesusa na itulak kami papalayo. Nanginig ang mga kamay ko. Si Nathan ay hindi rin alam ang gagawin. Kita ko kung paano tumayo si Carla bago ko naramdaman ang kamay niya na humawak sa braso ko. Walang pagdadalawang isip na hinila niya ako. Kusang humawak ang kamay ko sa kapatid ko. Nagsimula kaming tumakbo at gaya ng inaasahan ay mabilis ang naging pagsunod ng mga alagad ng pinuno at hinabol nila kami. Ate, ang dami po nila. Natatakot po ako. Huwag kang matakot, Nathan. Gagawin kong lahat para maprotektahan ka. Ate, si Lola Hesusa. Balikan natin siya. Hindi tayo pwedeng bumalik. Mapapahamak tayo, Nathan. Talaga bang tatalikod tayo sa mga taong tumulong sa atin, ate? Hindi ko gusto, pero Balikan na natin sila, ate. Sige na. wala tayong magagawa, Nathan, kahit balikan natin sila. Mas lalo lang tayong makakadagdag sa isipin nila. Patuloy kami sa pagtakbo. Sinikap kong mas bilisan ang bawat hakbang dahil nang lumingon kami sa aming likuran ay malapit na sila sa amin. Dinig ko na ang munting iyak ni Nathan habang mas humigpit ang hawak ko sa kanya. Hukom, hindi ko napansin ang dinadaanan namin. Laking pasasalamat ko na lang na nakarating kami sa lugar na maraming puno. Naging madali para sa amin na magtago at magpahinga sa likuran ng malaking puno. Ang kamay ni Nathan na hawak ko pa rin nung oras na yon ay hindi pa rin natigil sa panginginig. Hukom, doon ko napatunayan sa oras na kabahan ka pala ng matindi ay halos hindi ka na makahinga. Tandang-tanda ko pa na ganoon ang pakiramdam ko noong mga sandaling hinahabol kami ng mga halimaw. Ate, natatakot po ako. Shh, huwag ka maingay, Nathan. Baby loves, makakaalis pa ba tayo rito? Ang sabi ni Joaquin, nakaabang na raw yung kakilala nilang magtatakas sa atin. Pero baby loves, narinig mo naman ang sinabi ni Aling Hesusa, di ba? Pinakamalakas na uri ng aswang ang mga humahabol sa atin. Kaya paano tayo makakalaban? Ang alam ko lang sa oras na to, hindi ko hahayaan na mapahamak ang kapatid ko. Carla, gagawin ko ang lahat para ligtas siyang makauwi. Baliw ka na kung iniisip mong madali lang ang gagawin mo, Ana. Hindi ko iniisip na madali ang gagawin ko. Naririnig mo ba yun? Shh! Naku, nasa likuran na natin ang mga halimaw. Huwag ka nang magsalita, Carla. Baka marinig pa tayo. Ate! Sa isang iglap ay nakasabunot na ang isang halimaw sa buhok ni Carla. Sa sobrang gulat ko sa bilis ng pangyayari ay napasigaw ako sa takot. Kusa akong napatayo at hinila ang kapatid ko papalayo. Hukom, sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko na parabang anumang oras ay hihiwalay na ito sa aking katawan. Muntik pa akong madapa dahil sa malaking ugat na hindi ko napansin. Mabuti na lang talaga ay naalalayan ako agad ng kapatid ko. Bahagya akong napalingon nang marinig ko ang sigaw ni Carla. Puno yun ng galit. Bahagya akong hinila ni Nathan, ngunit agad ko siyang napigilan. Hukom, hindi ko alam pero mas nanaig sa akin ang kagustuhan kong mailigtas ang kapatid ko. Kaya kahit gusto kong balikan ng kaibigan, ay sinikap kong tumakbo papalayo para ilayo si Nathan sa gulo. Nawalan na ako ng pakialam sa iisipin nila. Ang mahalaga sa akin ay mailigtas ang kapatid ko. Akala ko ay makakatakas na kami, pero biglang tumigil sa paghakbang ang kapatid ko, dahilan para mapalingon ako sa kanya. Nanlambot ako nang makitang hawak na ng halimaw ang kanyang braso. Ate!
Bitawan niyo ang kapatid ko! Pawalan niyo ako! Ate! Ano bang gusto niyo, ha? Mga hayop kayo! Halimaw! Walang iya ka! Pakawalan mo ang kapatid ko! Demonyo ka! Maghintay ka lang, Iha. Pakakawalan ko siya mamaya. Mga hayop kayo! Maniwala ka sa akin. Hindi mo pa nakikita kung gaano kami kahayop. Nasaan na sila, Aling Jesusa? Nakakabilib din talaga ang pagmamalasakit mo sa mga dahilan kung bakit kayo narito ngayon. Pamilya ko sila. Walang pamilya. Ang pagtataksilan ka at tatraido rin, Iha. Hindi mo sila pamilya. Hindi mo mabibilog ang ulo ko. Ako, huwag kang mag-alala. Wala naman akong balak. Pero kung ako sa inyo, titigil ko na yung pagpupumiglas. Baka sakaling maabutan mo pang buhay ang kapatid mo. Ate! Si Ate Carla! Anong ginawa mo kay Carla, ha? Anong ginawa mo? Sa oras na makawala ako rito, uubusin ko kayong lahat. Uy, nakakatakot. Palagay mo ba kaya mo kami, ha? Ang dapat sa inyo, manatili na lang sa impyerno. Dahil doon nababagay ang mga halimaw na katulad nyo at masasamang nilalang. Tama na ang maraming satsat. Dalhin nyo na nga itong mga doon na makapagsimula na ang ritual. Hukom, hindi ko alam kung paano nangyaring nagising na lang ako sa isang kulungan na yari sa kawayan. Nang makita ko si Nathan na tulog pa rin, ay mabilis akong gumapang papalapit sa kanya. Mas lalong dinaga ang dibdib ko nang makita si Aling Jesusa at Joaquin sa kabilang kulungan. Kapwa sila duguan at walang malay. Isama pa si Carla na sinama sa kulungan naming magkapatid. May bakas ng dugo sa kanyang t-shirt na puti at bakas din ang kanyang pamumutla. Gumapang ako papalapit sa rehas bago ko tinawag si Joaquin. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata at halatang nagulat siyang makita ako. Tuluyan na akong nawalan ng pag-asa nung gabing yon. Unti-unti ko nang natatanggap na magiging putahe kami sa bagong taon ng baryong to. Anong ginagawa niyo rito? Ang akala ko nakatakas na kayo. At ano bang nangyari kay Carla? Nauna siyang nahuli kaysa sa amin kaya hindi ko na alam kung ano nangyari. Sigurado ako naghihintay pa rin sila tatay sa dalampasigan. Pasensya na. Hindi namin siya napuntahan eh. Pero Ana, ako ang punot dulo ng lahat ng to. Kung sana hindi ko na kayo dinala sa lugar na to. Joaquin, ginusto rin naman namin na pumunta dito. Dahil niloko ko kayo. Dahil ginusto kong pumunta kayo rito para makabahid kami sa baryo, para maputol na ang koneksyon namin sa walang awang lugar na to. Hindi mo kailangan sisihin ang sarili mo. Pare-pareho tayong biktima dito. Pasensya ka na nga pala sa mga nasabi ko nung nakaraan ha. Nadala lang ako ng takot para sa kapatid ko. Naiintindihan ko naman ang bagay na yan. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Bata pa ang kapatid ko kaya hindi ako papayag na dito na matatapos ang lahat para sa kanya. Huwag kang mag-alala, Ana. Kasama mo ko dyan. Paano natin gagawin yun, Joaquin? Lahat tayo nakakulong na. Wala na tayong magagawa. Sino may sabi sa'yo? Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi pa nakukulong lahat ng kakampi natin. Nasa labas pa si tatay. Tutulungan niya ba tayo? Sa oras na maramdaman niyang may mali, pupunta siya sa bahay at doon makikita niya ang nangyari. Sa tingin ko, ililigtas niya tayo. Pero mag-isa lang siya? Gaya ng sinabi ko, marami kaming mga kakampi na gusto na rin kumalas pero walang magawa dahil sa kapitan. Hindi nila papayagan na lumaban si tatay na mag-isa. Ililigtas niya tayo. Ililigtas namin kayo. Maraming salamat. Ana, ginagawa ko to dahil para na rin kitang kapatid. Katulad ng pagtrato mo sa akin. Alam ko rin naman na mahirap para sa iyo to. Ang traidorin ng sarili mong lahi. Mas magiging malaking katraidoran kung hahayaan kong manatiling masama at sakim ang lahi namin. Ayoko maging katulad nila. Natigilan lang kami sa pag-uusap nang biglang sumulpot ang tatlong lalaki. Katulad ng kanilang kapitan, malalaki, matitikas ang kanilang katawan. Kusa akong napaatras nang buksan nila ang rehas na nagsisilbing pintuan at hinila mula roon ang kapatid ko. Sinubukan ko silang pigilan at hablutin ang braso ng kaawa-awa kong kapatid, ngunit dahil naging mabilis ang pagkilos nila ay hindi ko nagawa. Anong gagawin niyo sa kapatid ko, ha? Ibalik niyo siya dito sa akin!
Pakulan niyo ako dito! Ibalik niyo sa akin ang kapatid ko! Ano ba? Ibalik niyo! Nakikiusap ako! Ana, hindi ka nila pakikinggan. Wala silang pinakikinggan kundi si Kapitan. Ang utos niya ang batas sa lugar na to. Anong gagawin nila sa kapatid ko, Joaquin? Bakit nila kinuha? Posibleng siyang unang putahin ngayong gabi. Mas bata, mas malambot ang karni. Hindi nila pwedeng gawin yun sa bata! Ang bata pa ng kapatid ko para mamatay! Joaquin, pakiusap, tulungan mo naman ako! Patawarin mo ako, Ana. Kung hindi dahil sa akin, hindi mangyayari to. Nathan! Ibalik niyo sa akin ang kapatid ko! Mga walang hiya kayo! Ana, kumalma ka muna. Mas lalong hindi magiging magandang kalalabasan nito kung uubusin mo ang lakas mo sa pagsigaw mo dyan. Pero ang kapatid ko, Maliligtas siya ni tatay. paano? Wala pa nga ang tatay mo dito, oh! Nararamdaman kong paparating na sila. Agad kaming napatingin sa mga paparating. Ramdam ko ang pagmamadali ni Joaquin na tumayo nang makita ang kanyang ama. Mabilis na nakalapit ang ama at saka pinakawalan si Joaquin at si Aling Jesusa. Sinunod nila akong tanggalin sa kulungan kasama si Carla. Mabilis kaming tumakbo papalabas ng kulungan. Sinundan naming dalawa ni Carla ang pamilya ni Joaquin. Ngunit hindi nagtagal ay humarang sa amin ang tatlong lalaking may malalaking katawan. Walang emosyon sa mukha nila habang nakatingin sa mag-ama. Pinilit ni Joaquin na itago kami ni Carla sa kanyang likuran. Bahagyang napaatras ng walang takot at humarap ang kanyang ama sa mga kalahi nila. Sinabihan kami ng kanyang ama na tumakbo, kaya naman hindi nag-aksaya ng oras si Joaquin para makalabas kami ng tuluyan. Hukom, doon ako tuluyang nagising sa realidad. Kitang-kita ko kung paano nilang pinagpipiestahan ang ilang mga dayo na nasa gitna nila. Nakita ko, Hukom, ang takot sa kanila, ngunit bakas naman ang tuwa sa muka ng mga halimaw. Carla, Ana, halika na! Paano kapatid ko? Hindi ko pwedeng iwanan si Nathan dito. Babalikan ko sa... Hindi, Joaquin. Ayoko. Kung gusto niyong mabuhay, makinig ka sa akin, pwede ba? Paano ako makikinig sa'yo? Gusto mong iwanan ng kapatid ko dito na para bang ligtas siya at walang mangyayaring masama sa kanya. Wala naman talagang mangyayari, Ana. May mga kakampi tayo na nasa kumpulan na yun. Paano mo nalaman? Nakakulong ka rin kasama namin. Kilala ko si tatay. Alam ko kung paano siya magplano. Carla? Carla! Bakit ka kasi nagkaroon ng sugat? Na paano yan? Nasa na ba tayo? Papunta na tayo sa dalampasigan. Hintayin niyo na lang akong bumalik. Teka lang. Nasaan si Nathan? Ayoko sa inyo! Pakawalan niyo ako! Nathan! Teka, ano ba nangyayari? Paano? Si Nathan! Buisit! Hukom, siguro ay hindi pa rin ako naniniwala na ang kaibigan kong si Joaquin na nakasama ko doon sa Bacolod ay isa palang halimaw. Kaya nang mabilis siyang nagbago ng anyo ay gulat na gulat ako. Nabalutan ng makapal na buhok ang kanyang buong katawan. Tumalas ang kanyang mga ngipin at nanlilisik ang kanyang pulang mga mata. Sa talas ng kanyang mga kuko, kitang-kita na kaya niyang hiwain ng kahit na ano. Napasigaw ako nang biglang may umataking halimaw sa amin. Pinilit ni Joaquin na protektahan kami. Gamit ang kanyang malaking katawan, sinikap niyang harangin ang bawat atake ng mga halimaw. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga oras na yon. Gusto kong tumakbo pero nanaig sa akin ang kapatid ko. Kaya kahit takot ako, nanatili ako sa likuran ni Joaquin. Nang igala ko ang paningin ko, doon ko napatunayan na tama ang sinabi ni Joaquin. Nagkakagulo na ang baryo. Sa kanang bahagi na hindi kalayuan sa amin ay halos mapasigaw ako nang biglang bumaon ang mahahabang kuko ng gabunan sa isang dayo. Kasabay noon ay ang pagkagat niya sa leeg nito. Nanginginig akong napahawak kay Carla na katulad ko ay gulat na gulat sa nakita. Anak, itakas mo na sila. Nandun pa si Kantor sa dalampasigan at hinihintay kayo. Pero Aling Jesusa, hindi ko pwedeng iwanan ng kapatid ko. Hindi mo kailangan mag-alala. Ililigtas ko siya, Ana. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko kasama ang kapatid ko, Aling Jesusa. Makinig ka na lang sa amin, Ana. Mas lalong mapanganib kung hihintayin mo ang pagkuha namin sa kapatid mo. Hindi mo ko naiintindihan, Joaquin. Kapatid ko na lang ang meron ako. Kung hahayaan ko siya ngayon, parang pinabayaan ko na siya. Ano sasabihin ko kay nanay kapag nagkataon na? Ana, hindi ko pababayaan ang kapatid mo kaya halika na. Nangihina pa rin si Carla kaya kailangan natin magmadali para makapagpahinga na siya. Paano kung hindi kayo makabalik?
Paano kung hindi niyo siya makuha, ha? Babalik ako at ililigtas ko siya. Pangako ko yun sa iyo, Ana. Ana, baby loves, makinig ka na lang kay Joaquin. Mas lalo lang tayo makakabigat kung nandito pa tayo eh. Carla, ano ba? Intindihin niyo naman ako. Ana, natatakot ako para kay Nathan. Pero mas lalong hindi sila makakalaban kung pinoprotektahan pa nila tayo, di ba? Ana, tama si Carla. Wala nang oras. Pero paano po kayo, Aling Jesusa? Matagal na ako nakatakdang manatili rito. Hindi lahat ay may pagkakataong makaalis. Naririnig niyo na ba yon? Nandiyan na naman sila. Tumakbo na tayo. Ngayon na, tumakbo kayo sa kanan. Nandun si Kanor. Huwag kayong lilingon. Ha? Tara na, Ana. Ate! Ate Ana! Patawad, Nathan. Dito kayo sa akin! Lumapit kayo! Nay! Sige na, lumakat na kayo. Hindi ko kaya. Baby loves, kaya mo para sa kapatid mo, para kay Nathan. Kayanin mo. Ana, tara na! Mas mahalagang mailigtas natin ang mga buhay ninyo. Ate Ana! Ate! Tinatawag ako ni Nathan, Joaquin. Makinig ka sa akin, Ana. Kakayanin mo to. Ituloy lang natin ang pagdakbo at malapit na tayo sa dalampasigan. Joaquin! Nandito lang ako, ha? Hanggang makalayo tayo. Ramdam ko na ang buhangin, Hukom. Akala ko'y makakahinga na ako ng maluwag, ngunit sumigaw si Joaquin at natigilan kami. Napalingon ako sa tinitingnan niya at nakita ang nakaluhod na si Aling Jesusa sa harapan ng isang malaking gabunan. Hawak ni Aling Jesusa ang kanyang dugo ang kalamnan bago unti-unting napaluhod sa lupa. Ramdam ko ang kagustuhan ng lalaki sa tabi ko na sumugod, ngunit alam ko ring nahahati ang isip niya para sa amin. Titig na titig siya sa kanyang ina na unti-unting nanghihina pero tila humihinga pa. Nay! Hayaan mo na ako, Joaquin. Tumuloy lang kayo sa pagtakbo. Pero Nay! Mabubuhay kayo. Iligtas mo ang kaibigan mo. Iligtas mo sila. Yun lang ang hiling ko, anak. Patawad, Nay! At maraming salamat! Tara na, Ana, Carla! Sa dalampasigan, bilis! Si Aling Jesusa. Kailangan kong maihatid kayo sa bangkang sasakyan niyo paalis dito bago ko balikan si Nanay. Yun, nakikita ko na ang bangka. Si Mang Kanor yan! Bilisan ninyo! Joaquin, hindi ka naman mamamatay, di ba? Hindi pa. Hindi ngayon. Takbo! Bilisan niyo! Tumakbo na kayo! Patawad. Baby loves, lika na. Buhay pa naman tayo, lika na. Oo, pero hindi pa tapos ang bangungot na to. Hindi pa bumabalik si Nathan. Baby loves, alam kong hindi pa babayaan ni Joaquin si Nathan. Ano ba? Huwag ka na magpumilit. Alam ko yun, Carla. Pero nag-aalala ko para sa kanilang lahat. At tuluyan na nga kaming nakasakay ng bangka. Ang bangkero sa pagkakaalam kong si Mang Kanor ay mabilis na umalis sa kanyang pagkakaupo sa loob ng bangka at pinagkasya niya ang kanyang sarili sa pagtayo sa gilid ng bangka. Ang mga mata niya ay gumagala sa paligid. Posibleng naghihintay siya ng pag-atake. Ang buong akala ko ay may aatake na naman nang may naglalakad na lalaki papalapit sa amin. Kasunod ng lalaki ay si Joaquin na hawak-hawak na si Nathan sa kanyang mga bisig. Hindi ako nakapagtimpi at tumakbo ako papalapit sa kanila. Mabilis kong inagaw mula kay Joaquin ang kapatid ko na umiiyak sa braso ko. Akala ko, Hukom, ay doon na matatapos. Na sa wakas ay makakauwi na kami sa Bacolod. Pero nagkamali ako. Dahil wala pang ilang minuto ay naaninag ko na mula sa malayo ang ilang mga halimaw na sumunod sa kanila. Mabilis kong itinulak si Joaquin pagsakay sa bangka. Hinarap nila ang mga halimaw na nagbabalak na umatake. Sumakay na kayo! Paano ka, Joaquin? Huwag mo na akong alalahanin, Ana! Kuya Joaquin, Nathan, ayos lang ako, ha? Huwag ka na mag-alala. sasama ka naman sa amin sa Bacolod, di po ba? Sasama ka, hindi ba, Joaquin? Oo, sasama ako. Uy, okay, nangako ka, ha? Hindi mo pwede kaming ibaon sa limot. Mang Kanor, kayo na pong bahala sa kanila, ha? Kapag humay nangyari, paandarin niyo na po ang bangka at wag na wag niyo na akong hihintayin. Ha? Ano? Hindi pwede. Kapag naihipit lang ang sitwasyon, Ana, hindi pa naman tayo sigurado. Pero hindi ka namin iiwan, Joaquin. Oo na. Mang Kanor, kayo na pong bahala, ha? Ate, babalik naman po si Kuya, hindi ba? Babalik siya, kasi pamilya na rin tayo. Huwag ka mag-alala, Nathan. Babalik yon. Babalik si Joaquin. Sa gitna ng aming pag-uusap ay napansin ko ang pananahimik ng bangkero.
Pero bakas din ang pag-aalala sa kanya habang nakatingin sa lugar kung saan nangyayari ang kaguluhan. Dinig mula sa pwesto namin ang sigaw ng mga tao. Halos mapatalon kami sa gulat nang biglang may sumabog. May ilang fireworks din ang nagpakulay sa langit kaya naman naagaw nun ang atensyon ng kapatid ko. Nakita ko si Joaquin kasama ang tatay niya na tumatakbo papalapit sa amin. Pero bago pa makasakay ang kanyang ama ay may halimaw na humila sa kanya. Napasigaw si Joaquin at takbang bababa na, ngunit sumenyas ang kanyang ama na hindi na kailangan. Kitang-kita namin kung paanong dumamba ang halimaw sa kanyang ama habang dahan-dahang lumalayo ang bangka na sinasakyan namin. Titig na titig si Joaquin sa kanyang ama habang lumalayo ang bangka at tuluyan na siyang napaluhod nang makitang itarak ng halimaw ang matatalas nitong kuko sa katawan ng ama niya. Oh, naku, Joaquin! May nasaktan ba sa inyo? May umatake ba sa inyo? Joaquin, hindi mo kailangang itago ang sakit. Joaquin, patawarin mo kami. Wala naman kayong kasalanan eh. Kung sana. Hindi kayo sumama. Ako naman ang may kasalanan ng lahat ng to, di ba? Walang dapat sisihin kundi ako. Pero Joaquin, Ayos lang ako, Ana. Alam ko namang pwedeng mangyari ang mga bagay na to. nandito pa rin kami. Pamilya mo pa din kami. Alam ko may pamilya pa ako. May mga kapatid pa ako. Siyempre, kung kapatid mo si Ana na baby loves ko at saka si Nathan, di sister-in-law mo na ako. Mag-move on ka na kaya, Carla. Hindi ka naman gusto ng kapatid ko eh. Akala ko ba nasa akin ang boto mo, ha, Joaquin? Oo, kung gusto ka ni Ana. Kaso mukhang ayaw eh. Anong magagawa natin? Pinilit naming magtawanan habang nasa bangka. Nakisabay na rin sa pagtawa ang bangkero dahil paminsan-minsan sinasama ni Joaquin sa biruan. Bukang liwayway na nang makarating kami sa kabilang isla. Tahimik kaming bumaba sa bangka. Pinanood naming kausapin ni Joaquin si Mang Kanor bago sumakay ang bangkero sa bangka at pinaandar na pabalik yun sa baryo nila. Sinundan namin si Joaquin sa paglalakad at nakarating na nga kami sa kalsada. Laking tuwa namin nang may tricycle na nakaparada doon kaya nakasakay kami agad. Binaba kami nun sa terminal ng mga bus kaya naman sumakay na rin kami para makauwi. Hindi ko akalain na babalik ako nang hindi ko kasama sila nanay. Kuya Joaquin, kasama mo pa din naman kami, di ba? Oo naman Nathan. Kaya masaya pa rin ako. Paano kung dun ka na lang po tumira sa amin? Hindi ba ate, dun na lang siya tumira sa atin? Magandang ideya nga yun. Bukod sa maghahati tayo sa renta, may kasama ka, di ba? Teka, ano ba akala nyo sa akin? Hindi ko kaya mag-isa? At saka huwag na, no? Nakakahiya. Bakit ka ba mahihiya? Para ka namang iba eh. Ay, sige na nga. Mukha namang hindi kayo titigil hanggat hindi ako pumapayag eh. Buti naman alam nyo, kuya. Sa mahabang biyahe pa uwi, habang umaandar ang bus at unti-unting iniiwan ang isla, napagtanto ko na hindi pala lahat ng pamamaalam ay nangangahulugan ng pag-iisa. Minsan, kailangan lang tanggapin na ang mga taong kusang mananatili ay sapat na para muling magsimula. Kagaya ni Joaquin na pinakawalan ng kanyang pamilya para sa kaligtasan namin ay muling kakanlungin ng aming pamilya. Kaming dalawa ni Nathan kasama na si Carla. Hindi man namin kayang palitan ang pamilya niya, pero alam kong sa darating na panahon ay makakasanayan na niyang buksan ang sarili sa amin bilang isang kapatid. Hukom, Your Honors, napatunayan ko na sa paglalakbay na ito, hindi mo kailangang maging kadugo para ituring na pamilya ang isang tao. Minsan, pagmamahal at respeto ay sapat na para matawag mong pamilya ang isang tao. Na kahit na hindi magkaparehas ang dugo ninyo, sasamahan ka pa rin sa lahat ng hamon ng buhay.